Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, nadali tayo sa pag-live, no? Yung bumisita sa atin. Ngayon, may nakarating dito sa bahay natin. Para sa, may hinaharas daw sa isa sa mga bayan dito. Pamilya pumupunta dito sa atin. At sinabihan natin na wag magmadali, walang urgency po dyan. Kailangan natin ng panahon. Parang hinaharas daw yung kanyang asawa ng kanyang kapatid. Kaya alas 10 sana ako mag-live pero hindi tayo nakapag-live exactly dahil po sa may pumupunta dito sa bahay po. Binigyan lang natin ng mga sacramentals para magamit nila. A few moments later. Okay. No? So, ina-advise natin yung pamilya na relax lang. Dagdagan yung devotion sa mahal na Birhen, dagdagan yung pag-ibig sa Panginoon at pagsamba. Dahil paalala po yan na may demonyo sa paligid natin. So, gusto nila makapunta ako. And then, day off ngayon sa mga pari. So, sabi ko sa kanya, dalhin nyo po yan. May office na po tayo. At binigay natin yung holy and exercise oil. For the meantime, magro-rosaryo sila. At kung may hidwaan sa loob ng pamilya, magpapatawaran po. Yan po. At yung hindi paglapit sa mga albularyo, binawalan natin. Hindi naman tayo magician, mga kapatid. Kailangan natin ng dahan-dahan na conversion gradually. So ngayon, ang isi-share ko sa inyo, quick live lang po tayo hindi na tayo nakapag-live, no? Minsan ay puno yung schedule ko at napapagod na po sa pagla-live. Pasensya na. Gusto ko na mag-live lagi, pero yung katawan natin kailangan din na magpahinga para maging effective naman sa pag-share natin sa katotohanan. So ngayong Lenten season, dapat lahat tayo ay mag-receive ng Sacrament of Confession. Ito po ang pinaka-importante, mga kapatid. At tinitik for granted natin ito dahil sa mga secular na activity, party-party, mga kalingawan, amusement, nawala na po tayo sa tunay na direksyon. Diba? Pumunta si Kristo sa atin para magturo sa tunay na daan. Ito na po yung tunay na daan. Confess your sins to the priest. So, i-highlight ko po ngayon ang spiritual significance, spiritual authority of the priest to forgive sins.
Jesus gave the authority to forgive sins to the apostles. So, unang-una, ang binigyan niya ng kapangyarihan to absolve sins are the apostles. Were the apostles. No? And this authority, no, has been passed down to the Pope and priest through apostolic succession. So hindi pala ito na-retain sa mga apostol lang, kundi pinasa ito sa Santo Papa, pinasa ito sa mga pari sa pamagitan ng apostolic connection. Take note ha, apostolic connection po. Explanation. Unang talata, nagagamitin natin, biblical foundation ha, nagagamitin natin. Jesus gave the apostles the power to forgive sins. Very specific. Very specific. Ang talatang ito ay mabasa natin sa John chapter 20 verses 22 to 23. Jesus breathed on the apostles and told them, if you forgive the sins of anyone, they are forgiven them. If you withhold forgiveness from anyone, it is withheld. Sa ibang salin nito, ang pinatawad ninyo, pinatawad ko na rin. Ang hindi ninyo pinatawad, ay hindi ko rin papatawarin. So this is a ministry of reconciliation, mga kapatid. And this authority continues through apostolic succession. So, paano ba ito napatuloy, mga kapatid? Through apostolic succession. So, sino lang ang may apostolic succession? Ang simbahan po. Dahil meron tayong apostolic continuity. Meron tayong apostolicity. Ano yung apostolicity? Connection sa mga apostol. Biblically, patristically, sa mga church fathers natin. Third, historically and scientifically. Hindi lang yan ang ganda ng simbahan ha. Biblically, historically, theologically, and most important is scientifically. Proven and tested po yan sa mga scientific data, mga kapatid. Okay? And then patristic document sa mga church fathers, mga kapatid. Mababasa natin sa Acts of the Apostles, chapter 1, verses 20 to 26. The apostles appointed bishops to continue their ministry. Malinaw na malinaw yan sa Acts of the Apostles. Basahin natin. Acts of the Apostles, chapter 20, verses 1, 20 to 26. Acts of the Apostles, chapter 1, verses 20 to 26. Ito nakasulat, mga kapatid. Hindi na, Wait muna, mga kapatid. Nabasahin natin. I-search muna natin. 26. Ito nakasulat, mga Gesta pa rin ngayon sa Annunciation. Solemnity of Annunciation po. Sabi dito, basahin na natin. Therefore, it is necessary to choose one of the men who have been with us the whole time the Lord Jesus was living among us, beginning from John's baptism to the time when Jesus was taken up from us. For one of these must become a witness with us of His resurrection. So, pinalitan si Judas Iscariote. So, they nominated 2 men,
Joseph called Barsabas, also known as Hostos, and Matthias. Then they prayed, Lord, you know everyone's heart. Show us which of these two you have chosen to take over this apostolic ministry, which Judas left to go where he belongs. Then they cast lots, and the lot fell to Matthias. So he was added to the 11 apostles. So pinalitan nila to continue the apostolic ministry, to take over, highlight this apostolic ministry. Acts the Apostle chapter 1 verses 20 to 26. Ito naman tayo sa 1 Timothy chapter ng talata ito. Basahin natin. So, to continue the apostolic ministry, 2 Timothy chapter 2 verse 2. Basahin natin. Ito nakasulat, mga kapatid. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. So itong apostolic ministry, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. So itong apostolic succession, mga kapatid, nagpatuloy. 2 Timothy chapter 2 verse 2. So malinaw na malinaw yan, ha? So paano nila ipinasa? Through apostolic succession, to continue to take over the apostolic ministry. The bishop, through ordination, passed under authority to priests, ensuring that Christ's mission on reconciliation continues in the church. Confession in the Catholic Church, the Pope and bishops as successors of the apostles delegated power to the priests so they can administer the sacrament of confession. When a priest forgives sins, he does so not by his own power, but through the authority given by Christ to the church. So malinaw na malinaw yan, ha? Basahin natin ang Acts of the Apostles. Chapter 20, verse 25 to 28. Ito nakasulat, mga kapatid. Now I know that none of you among whom I have gone about preaching the kingdom will ever see me again. Therefore I declare to you today that I am innocent of the blood of any of you, for I have not hesitated to proclaim to you, King James Version. Dito tayo sa King James Version, ha. Naman na natin sa King James Version. Sa version nila, mga kapatid. Okay ka muna, mga kapatid. Be on guard for yourselves and for all the flock, among which the Holy Spirit has made you bishop to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. He appointed bishop, the appointed bishop, mga kapatid. Grabe, no? So, yan, mga kapatid, ha. Sana po ay na-inspire po kayo sa mga katotohanan na binabasa natin. So,
Dito sa Acts of the Apostles, ibang version is bishop and overseers. Therefore, take heed to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers or bishop to shepherd the church of God. Linaw na malinaw, ha? So, obispo. So, yung mga obispo ang mag-ordain sa pari. No? Malinaw na malinaw po yan. No? So, yan sa muna yung live natin at pasalamat tayo sa mga star senders natin ngayon. No? So, umagang ito. Salamat po kapatid Nanette Valeriano, 150 stars. Si Ichi Gava, Mandawi City, 100 stars. Si Gina Fair, Daguhoy Piater, Penala 50 stars. Good morning, Father. Good morning, Father. Darwin, shout out from Davao City. Solid. Salamat, 50 stars. Salamat, Exxon. Si Rosemary Tiberio, 50 stars. Si Elvira Balungkit Onchi, 50 stars. Si Sheila Love, 300 stars. Si Sheila Paraguya, 100 stars. Salamat po. Si Bila Artajo, 50 stars. Si additional Cynthia Piraguya, 200 na. Sheila Love, 100 stars. Si Bella Artajo, 50 stars. Salamat po. At basa lang tayo ng ilang comment, mga kapatid. Si Mary Ann Atop ho Kaban, good day, Father. Amping kanunay, og sa tanang mga pari. Giampingan kamo kanunay ni Lord. God bless you all. Amen. Si Virginia Gonzaga, hello, Father. Nilantaw ko nimo. Father, naakas. Wow, sana all live naman. Father, be careful sa lawas. Father, nga wapo. Uy, budyag dyan mo. So, daghang salamat, no? Yun lang sa muna, mga kapatid. Fighting Maria, titak safety with a humble heart. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, and deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.